Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po! Gayunpaman, kilala si Duan Muxiang na matino at hindi tulad ng mga hipokritong nakakainis. Nagtanong siya, maaari ko bang malaman ang layunin ng pagbisita ng Grandmaster sa Berdeng Jade Altar? Nang marinig ang kanyang mga salita, sumagot si Lasho, nasaan si Wawaw? Mukhang medyo nagulat si Duan Muxiang, si Wawaw. Ang elder ng Cloud Sect, isa sa tatlong pangunahing sekta ng Yin Tian. Narito rin siya. Itinaas ni Lasho ang kanyang kilay. Ibig mong sabihin, hindi alam ng Demon Slaying Sect ito. Sumagot si Duan Muxiang, sumama lang ako sa aming pinuno ng sekta para sa ilang trabaho at hindi ako naipaalam tungkol dito. Sa kaguluhan na dulot ng masamang hari, umalis na ang aming pinuno ng sekta. Nang marinig ito, umiling si Lasho sa pagbibigay sala. Talagang alam ng traidor na ito kung paano sirain ang aking mga plano. Pagkatapos ay inutusan niya si Bayan na lumipad patungo sa Berdeng Jade Altar. Samantala, malayo sa Berdeng Jade Altar, sa isang liblib na sulok ng gubat, nakaupo si Old Eight sa lupa, hinihingal. Paano napunta rito ang amo? Hindi ito laro. Pagkatapos kumalma, tumingin siya sa paligid sa gubat ng may lungkot, pangpitong nakababatang kapatid, bakit hindi ka lumabas? Pagkasabi niya nito, lumitaw si Old Seventh Siwia sa likuran niya sa isang kisap mata. Hindi ko rin inaasahan na pupunta ang amo sa Berdeng Jade Altar. Wala akong pakialam, pinlano mo ito, gusto ko ng kabayaran. Tumawa si Siwia at sumagot, sige, kasalanan ko. Ang taunang gastos ng iyong Tiger Rich Gang ay sasagutin ng Darknet. Nang marinig ito ni Zhu Honghong, nakaramdam siya ng malaking ginhawa. Pangpitong nakatatandang kapatid, pagkatapos ng lahat ng ating pagsisikap, bakit natin itinanghal ang lahat ng ito? Paliwanag ni Siwia, hindi natin hahayaang makipagsabuatan ang Demon Slaying Sect sa Orthodox Taoism ayon sa gusto nila. Ang tunay na lakas ng Demon Slaying Sect ay hindi alam, at kakaunti ang makapagpapasuko sa kanila sa mundo. Ang nakatatandang kapatid ay palaging nagpapakumbaba at hindi aalis ng bundok. Ang pangalawang nakatatandang kapatid ay mailap at hindi natin maaasahan ang ibang eksperto. Nagtaka si Zhu Honghong, gusto ng pangalawang nakatatandang kapatid na hamunin ang malalakas na kalaban, bakit hindi natin siya hayaang subukan? Umiling si Siwia, karamihan sa mga taong pinadala ko ay hindi tumagal ng 3 araw at natakot sa pangalawang nakatatandang kapatid. Bukod dito, medyo nagalit ang pangalawang nakatatandang kapatid sa nangyari kay Pancho. Nagbubuntong hininga, sinabi ni Zhu Honghong, ang pangalawang nakatatandang kapatid ay karaniwang mapagpakumbaba at magalang, kung magagalit siya, kalimutan na natin ito. Tumingin si Siwia sa direksyon ng Berdeng Jade Altar, ang kanyang mga mata ay nag-iisip, hindi ko inaasahan na pupunta ang amo dito, ngunit halos tapos na ang plano. Paalalahanan mo ang iyong mga tao na umatras. Pagkatapos dumating si Lasho, nagsimula akong mag-analisa, baka may intensyon ng amo na patawarin ka. Tumango si Zhu Honghong, naramdaman ko rin iyon, nakakatakot talaga. Dahan-daang tumayo si Siwia. Sa likas na katangian ng amo, hindi kanya basta-basta palalampasan. Hinala ko na may isang mahusay na tao na tumutulong sa kanya sa tabi niya. Nag-isip si Old Eighth sandali at pagkatapos ay kumunat muli ang kanyang kilay, sino ang nagsabi ng anumang bagay tungkol sa isang mahusay na tao? Ang nakababatang kapatid lang natin ang mabangis at muntik nang tumalon pababa para kagatin ako. Napagtanto na walang saysay na makipagtalo sa isang taong napakamanhid, tumawag siya at umalis sa lugar. Habang paalis siya, casual niyang pinalipad ang balahibo ng pabo reel sa kanyang kamay. Sa isang iglap, ilang nakatagong sandata ang bumaril patungo sa isang malaking puno. Ang mga sandatang ito ay kumikinang na maganda, tulad ng isang pabo reel na naglaladlad ng kanyang buntot. Pagkatapos ng aksyon na ito, parehong nawala ang mga figures sa lugar. Sa sumunod na sandali, isang master na palihim na nakikinig sa malapit ay nagyelo sa lugar. Ang kanyang dating mapagmataas na ngiti ay napuno ngayon ng takot.
Ang mga nakatagong sandata ay tumagos sa kanyang katawan at sa puno. Samantala, sa loob ng berdeng jade altar, si Lasho, na nakasakay kay Bayan, ay lumutang sa itaas ng altar, nakatingin sa ibaba. Nakita niya na maraming tao pa rin sa malawak na plaza ng berdeng jade altar. Nang makita nila si Bayan, lumitaw ang mga ekspresyon ng sorpresa sa kanilang mga mukha. Sino iyan? Mag-ingat kayong lahat. Ang lakas ng loob na pumasok sa berdeng jade altar. Si Lasho, na nakatayo sa tuktok ni Bayan, ay kalmadong nagtanong, nasaan si Wawaw? Bagaman hindi malakas ang kanyang boses, malinaw itong narinig ng lahat. Isang elder mula sa Orthodox Taoism ang humakbang pasulong, ang berdeng jade altar ay ang sagradong lugar para sa aming Orthodox Taoism cultivation. Hindi ba't hindi naaangkop para sa isang matandang kaibigan na dumating ng walang imbitasyon? Nang marinig ito ni CIU Honor, itinuro niya ang elder at malamig na sumanghal, kung gusto kong pumunta, pupunta ako. Kailangan ko ba ng imbitasyon mula sa iyo? Nakakainip. Hindi inutusan ni Lasho si Bayan na bumaba kaagad. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng Orthodox Taoism. Kung malaman ng mga tao na siya ang kilalang demon na mapanganib, maaaring magsama-sama ang mga panganib mula sa lahat ng direksyon. Hindi niya dapat sayangin ang kanyang mga artifact card nang walang ingat. Ang landas ng cultivation ay mahaba, kung naubos niya ang lahat ng kanyang mga artifact card at hindi umunlad ang kanyang cultivation, magiging sakuna iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Duan Muxiang, lumulutang sa hangin bago lumapag sa lupa. Pagkatapos ay bumati siya ng may pagyuko at nagpakilala ng may ngiti, lahat, ito ang amo na nabanggit ko sa inyo. Ang isa mula sa runan altar na tinalo si Kung Shin sa isang galaw, ang kagalang-galang na monghe. Nang marinig ang kanyang pagpapakilala, nagulat ang lahat. Ang pagkapagod sa kanilang mga mata ay nagbago sa paggalang habang silang lahat ay sabay-sabay na sumigaw, pagbati, amo. Ako si John Chu, ang ikalimang elder ng Orthodox Taoism. Pagbati, guru. Bahagyang tumanggo si Lasho bilang pagkilala at nagpatuloy sa pagtatanong kung nasaan si Ziyang Yuan Chan. Sumagot ang ikalimang elder na si Jin Chu Boden, nagkaroon kami ng mga iginagalang na bisita sa Green Jade Altar, ngunit naantala kami ng masamang hari ng Evil Sky Pavilion, kaya sila'y umalis kasama ang guro. Isinaalang-alang ninyo ang pananatili sa Green Jade Altar hanggang sa bumalik ang pinuno ng sekta. May pagsisisi sa panig ni Duan Xing, lahat ng ito ay dahil sa manggugulo na iyon. Sayang at hindi nahuli ng guro ang masamang hari kanina, sana'y naayos na ang mga pangyayari ngayon. Nakakahinayang, gayon din ang nararamdaman ni Lasho. Kung hindi dahil sa sina Old 8th at Old 7th na nagdulot ng kaguluhan, marahil ay nakilala niya sina Jin Yuan Chan at Wauda. Ang mas nakakahinayang ay hindi yumandar ang pagkakabigkis ng kulungan. Ngunit, ang Green Jade Altar ay teritoryo ng Orthodox Taoism, mayroon din itong mga makabuluhang porma sayon na nakapalibot sa Green Jade Altar. Upang harapin si Zhang Yuanjan, kinakailangang maglaan ng malaking puhunan sa mga artifact card. Ang paggamit ng mga card ng maraming beses para sa isang tao ay tila isang pag-aaksaya. Mas mabuting maging maingat, kung magkamali ang mga bagay, maaaring mawala ang kanyang buhay. Hindi pa kasama rito ang hindi niya may imbestigahan ang katotohanan sa likod ng Fish Dragon Village. Nag-iisip, hinimas ni Lasho ang kanyang balbas at nagtanong, nakabalik na ba si Huawudal sa Cloud Sect? Sumagot ang isang practitioner, matagal nang nagpakalayo si Elder Hua sa Cloud Sect. Mahirap siyang lumabas. Hindi siya babalik agad sa Cloud Sect. Ibinahagi ni Duan Muxiang ang kanyang haka-haka, 20 taon na ang nakalipas nang matalo si Wudo ni Jitian Dao ng Evil Sky Pavilion. Ito ang naging kanyang panloob na demonyo. Kung hindi niya haharapin ang demonyong ito, maaaring mahirapan siyang umunlad sa kanyang buhay. Sa makatuwid, maaaring gawin ni Wudo ang hindi inaasahan, haharapin ang kanyang panloob na demonyo sa pamamagitan ng pagpunta sa Evil Sky Pavilion. Nang marinig ito, kumalat ang mga bulungan sa karamihan. 2 dekada ng pagtigil sa kanyang paglilinang. Naghahanap ng gulo si Elder Hua para sa kanyang sarili sa paggawa nito.
May mga ambisyon ang mga tao. Pagkatapos ng 20 taon, marahil ay may ibang paraan si Elder Juan na hindi natin alam. Naaalala ko na hindi pa katagalan, ang 4 na Dark Knights ng God Capital's Covert Department ay nagpunta sa Evil Sky Pavilion at hindi pa bumabalik. Dahil sa mga taktika ng matandang demonyo, natatakot ako na hindi pabor sa kanila ang mga posibilidad. May nagkomento. Itinaas ng ikalimang elder na si John Chu ang kanyang boses at nagalit, tumahimik kayo. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili, nagpapakita ng kawalan ng espiritu. Kaunting diskusyon lang at kayong lahat ay takot na. Kung talagang tumayo ang matandang demonyo sa harap ninyo, mamamatay ba kayo sa takot? Pinigilan ni CEO Honor ang kanyang pagtawa. Marahil ay naging immune na siya sa mga ganitong eksena. Tumaas ang kanyang threshold para sa kasiyahan. Yumuko siya sa tainga ng kanyang guro at bamulong, "Guro, takot na takot sila sa inyo." Tumingin si Lasho sa malayo. Sa kanyang mga kalkulasyon, sina Ming Shirin at Duan Musheng ay dapat dumating na. Tungkol kay Wauda, batay sa kanilang mga usapan, tila darating siya ng mas maaga o mas huli. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang ikalimang elder na si John Chu, "Guro, abala talaga ang ating pinuno ng sekta. Ang pagpapahinti sa isang taong may ganitong katayuan ay talagang hindi katanggap-tanggap." Hindi sumagot si Lasho ngunit binigyan siya ng maikling sulyap. Napansin niya na ang taong ito ay nasa Divine Court Realm level lamang, isang hamak na practitioner ng Divine Court Realm na naging elder ng isang kilalang matuwid na sekta. Tila hindi na kasing maluwalhati ang Orthodox Taoism tulad ng dati. Humakbang si Duan Musheng at ibinalita sa lahat ang sitwasyon. Ang nasa ibaba ng Green Jade altar ay halos naayos na. Dahil naantala ang ating plano, magpupulong ba tayo sa ibang araw? Tumango si John Chun at sumagot, "Tama iyan, guro. May mga bagay akong dapat asikasuhin at kailangan ko nang umalis ngayon." Nang siya ay paalis na, pinigilan siya ni Lasho. "Sandali, may payo ako para kay Inbuping. Dapat niyang bantayan ng mabuti ang Demon Slaying Sect, kung hindi, haharapin niya ang tiyak na kamatayan." Tumigil si Duan Musheng sandali, naguguluhan. Kahit na hindi niya lubos na naintindihan ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon, nagpasalamat pa rin siya. Matapos umalis si Duan Musheng, sumenya si Lasho kay CEO Honor, na nagpapahiwatig na dapat silang umalis. Gayunpaman, umalangaw-ngaw ang isang boses mula sa karamihan, sinong iginagalang na guro ang nagbigay pugay sa Green Jade altar sa kanilang presensya. "Hayaan ninyo akong makita." Lumingon si Lasho at nakita ang isang pamilyar na mukha mula sa kanyang mga alaala. Ito ang lalaking tumalo kay Ming Shirin ilang taon na ang nakalipas, iniwan si Ming Shirin na babog at asol. Dahil doon, matagal na nalungkot si Ming Shirin at nagpakalayo sa isang bundok para sa matinding paglilinang. Dahil lumipas ang mga taon, dapat na umunlad ang mga kasanayan at paglilinang ni John Chochi. Nagtataka si Jin Chochi, "Parang nakita ko na ang berong ito kung saan." Hindi nakakagulat dahil pareho tayong mga iginagalang na tao. Ngunit bakit niya ako binabaliwala? Habang nag-iisip si John Chochi, biglang tumaas ang mga sigaw ng alarma mula sa likuran ng karamihan. May paparating. Si Ming Shirin, ang ika-4 na ulo ng demonyo ng Evil Sky Pavilion. Naglakas loob siyang tumapak sa teritoryo ng Orthodox Taoism. Kasunod ng tingin ng karamihan, nagulat si John Chochi. Dahil wala ang pinuno ng sekta at iba pang elder, siya lamang ang may kakayahang harapin si Ming Shirin. Bukod dito, minsan niyang natalo si Ming Shirin. Ito ay isang ginintuang pagkakataon, isang perpektong kombinasyon ng tiyempo, lugar, at mga taong kasangkot. Nakita rin ni Lasho ang kanyang disipulo. Sa panlabas, nanatili siyang kalmado, ngunit sa loob niya, nagtataka siya, hindi ba kasama niya si Duan Musheng? Nasaan siya? Tumawa ng malakas si Jin Chochi at lumundag sa hangin, nagpapahayag, "Pinapaborin ako ng kapalaran ngayon. Huhulihin ko ang demonyong ito, at mula noon, sino ang maglalakas loob na maliitin ako o ang Orthodox Taoism?" Nang makita ito, sabik na sinubukan ng mga practitioner sa ibaba na makuha ang kanyang pabor.
Sa pagkilos ni Elder Jean, hindi magiging problema ang paghuli sa demonyong ito. Handa kaming suportahan ng Elder.